Wow, kabayan. Magandang balita dahil tataas ang minimum salary ngayong taong 2025 starting ngayong January, ano? What's up kabayan? Andito na naman si Adrian para sa isang uh, vlog na gagawin ko ngayong araw, ano? So tatalakayin natin ngayon mga kabayan ang dalawang uh, mahalagang mangyayari ngayong taon dito sa Poland. Unang-una na nga dyan ang bagong law sa immigration. So ano bang magandang maidudulot nitong bagong law na to dito sa Poland? At ano ba yung hindi magandang maidudulot nitong bagong law na to sa ating mga kababayan na paparating pa lang at sumusubok tahakin itong bansang Poland, ano? So unang-una, ang magandang mangyayari dito sa bagong batas na ito ng Poland or ng immigration ay masasala yung mga scam na na agency. So kumbaga ayon doon sa article na nabasa ko ay pagmumultahin nila yung mga employer na hindi tutupad doon sa bagong batas na inilathala nila, ano. So titingnan natin yung mga mangyayari kasi fresh lang tong balita na to. So nabasa ko lang yung article dun sa isang vlogger there or creator na lawyer dito sa Poland, ano. So ililink ko yung account niya kung may mga katanungan kayo, ano. So ang pangalawang ang pangit na maidudulot nito dito sa ating mga kabayan na nangangarap pumunta dito ay so hihirap yung proseso ng pag-apply dito sa Poland, lalong-lalo na dun sa mga sasabak pa lang or nag-uumpisa pa lang ng journey nila dito, ano, or yung mga nangangarap pa lang. Kaya yun yung magiging napakahirap na sitwasyon ngayon, ano, dun sa mga bagong mga kababayan natin na pangarap pumunta dito sa Poland. So maganda rin naman yung maidudulot nun kasi mababawasan yung mga scammer na agency dito sa Poland or sa dyan sa Pilipinas, kasi nga hihirap yung pagbibigay nila ng working permit ayon doon sa article. Yun yung nasagap ko, ano. So ang pangalawang magandang balita para dito sa mga kababayan ko na nandito na sa Poland, tataas ang minimum salary ngayong taong ito. So dalawang beses magtataas yan. Unang-una ngayong January. So ipapatupad na yan. So approved na yan at sigurado na yan. Kasi kada taon naman talaga dito ay tumataas ang minimum salary. So ang bruto na nakalagay sa nabasa kong article ay 4,666. So magneneto kayo doon ng mga 3,500 zloty kada buwan, ano? So ito ay formality or guide nyo lamang. So nababago yan. Sabi ko nga ilang beses kong sinasabi na ang mga agency dito or mga employer nyo ay, of course, nininegosyo yan
ang karamihan ay binibigyan kayo ng full contract, pero ang sahod nyo ay per hour. So parang useless lang din. Kumbaga, ginagawa lang nilang formality yung papel. So yun naman yung nakakadismaya kapag nangyari rin sa inyo. Kasi nangyari sa akin yan, hindi ko lang alam ngayong mga bagong taon na o mga susunod pang taon, kasi paiba nga ng paiba yung batas ng immigration. Syempre maraming nadidinig na reklamo or dumadating sa kanilang reklamo, kaya nagbabago yung batas. So isa lang yan, kaya patuloy lang tayo siguro sa ating pangarap dito sa Poland, kasi wala namang mangyayari kung mag-give up agad tayo para dun sa mga kababayan ko. So tuloy-tuloy lang, kasi paganda ng paganda yung batas nila dito para sa mga immigrant or sa paparating pa lang nating mga kababayan, ano. So, kumbaga hindi nyo na mararanasan na ma-scam siguro, dahil nga pahigpit na ng pahigpit yung batas nila or yung batas ng immigration. So sa pag-process din ng documents, hindi ko lang alam, wala pa rin akong idea sa bagong batas na isiniliwalat nila ngayong taon lang din. So i-update ko kayo kapag may nabasa na akong bagong article, at siguradong makakapagbigay din sa inyo ng karagdagang impormasyon yan. Kaya sumubaybay lang kayo sa mga content ko. Hindi naman ako focus lang sa ganitong content, kasi ang content ko ay ramble or pagpapakita ng tourist attraction, yung buhay ko dito sa Poland, para yung ibang mga kabayan na paparating pa lang ay magkaroon ng idea. Ayaw ko mag-focus sa isang content lang, katulad ng ganito, yung about sa salary, about sa mga batas-batas dito sa Poland. Hindi, ayaw ko yung ganyang content, guys. Kumbaga highlight lang yung pwede kong maibigay sa inyo, kasi hindi naman ako expert, hindi naman ako lawyer. Yung mga sinasagap kong informasyon ay galing lang din sa lawyer, sa article ng lawyer, ano, kasi may pinapalo ako dito na vlogger or content creator din sa YouTube, pero lawyer siya dito sa Poland, o lokal siya. So nakikinood lang ako sa mga video niya kung may mga bago siyang update regarding dito sa Poland. So pinaparating ko rin naman sa inyo or sa ating mga kababayan dito sa Poland, no? So andito na naman ako sa isang tourist attraction, of course sa paborito kong workplace dito sa Gdansk, mga kabayan, ano. So dito ako nagtatrabaho, at minsan dito na rin ako natutulog alam nyo yun. So tatlong taon na ako nagtatrabaho dito sa Gdansk. Ang una kong trabaho ay sa Sopot, 2 taon. Kaya't maglilimang taon na ako dito sa Poland na nakikisalamuha sa iba't ibang syudad, countryside, tourist attraction, mga kabayan, ano. At attraction dito, at ipaalam yung mga nasasagap kong informasyon sa article man yan, sa tao, sa mga kaibigan kong lokal. Kumbaga kapag nasagap ko yan, iko-content ko yan, ipapaalam ko sa inyo kaagad, ano, para maging aware kayo, makaiwas tayo sa mga disgrasya or pagkakamali nating gawain, ano, kasi napakahirap sa isang immigrant or nang walang nagpapaalam or hindi nakakasagap ng informasyon. Kasi alam niyo, sa totoo lang, napakahirap talagang
makasagap ng balita, lalong-lalo na kasi busy tayo sa pagtatrabaho, sa paggawa ng pera. Kaya wala tayong time para sa mga ganyang bagay. Sa mga alam niyo 'yon. Sa minsan yung oras natin ibibigay na lang natin sa ating pamilya, 'di ba? Or sa ating girlfriend, boyfriend, sa pagtawag-tawag, 'di ba? Kaya wala tayong oras sa babasa ng news, sa panonood, or kung manonood man tayo, siguro ang trend lagi ngayon TikTok, scrolling ng Facebook, o ito panonood ng YouTube. So isa lang ito sa mga pinagkakabalahan ko dito sa abroad, ano. Kaya yung mga mahalagang bagay na pangyayari dito sa bansang Poland ay hindi ko na rin matutukan. So nung nag-content lang talaga ako, kaya nakakapag-focus ako sa mga updated na balita dito sa Poland. Kaya naman pinapaalam ko din sa inyo yung mga pangyayari na nasasagap ko at nababasa ko, ano. Ayun lang guys, pinaalam ko lang sa inyo na tataas ang sahod, magbabago ang batas ng immigration ngayong taong 2025. So hindi ko pa rin alam talaga yung tunay na mangyayari kasi bagong balita lang yan guys. Sa sahod, sure na yan. Kasi every year nagtataas naman talaga dito ng sahod 2 beses kada taon, mga kabayan, ano. So ayan, masaya akong ipakita sa inyo itong attraction na to dito sa Gdańsk, Poland. So maganda rin yung kalangitan, ma-blue pero malamig sa kamay. Hindi ko alam, maybe baka 5 degree today kasi lagi namang naglalaro sa 5 degree hanggang negative ang weather dito, ano. Ang timpla ng klima. So, malamig pa rin yan, lalo na medyo masimoy ang hangin lagi dito. Kaya naman masakit pa rin sa kamay. Masakit pa rin sa kamay talaga kasi yan, kita mo. So andito na naman ako sa paborito kong place dito sa Gdańsk. Sikat yung araw, pagka yung kamay ko at saka yung mata ko hindi nakakasilaw sa madaling salita, no? So, marami rin mga tao naglalakad para sa unwind nila. So ito, sa ilog to dito na tinatawag na Butlaba. Hindi naman yan sobrang active na ilog. Kita nyo naman, diba? Parang patay na ilog. Walang malakas na agos. Kasi kung talagang active na active, diba? Katulad yan sa atin, sa mga bundok. Sobrang lakas ng agos. So ito, hindi naman siya sobrang lakas o sobrang active. So yun lang. Nakita ko lang sa inyo. Cut ko muna dito.